Seminarians o sa mga Seventh-day Adventist nga nakaroon ni kaibiyon. Salamat kayo sa inyong kanunayon nga pag-anhi nga wala gyud puas sa pag-anhi labi na sa mga seminarians nato nga nagkagikan sa nagkalaing mga dapit. So karon ining kagabion, kumusta? Okay, maayo. Kana gyud. So ato nang sugda nga ato ang pagdaig nga to sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa mga programa nga atong ginahimo dinhi matagabi. So, welcome ang tanan sa atoa karon nga pagsugod sa atoang health ministry crusade nga gisugdan pa ni atong Domingo ug mahuman kini ugma pohon. So nalan lang jud isa ka gabi nga ato ang agwanta nga mag-uban-uban ta ug pagkahuman niini naghandumi nga dili lang ta ugma magkuyog apan hangtod unta sa hangtod. Muna nga karon magunahuna na tag desisyon, no? Sa choice nga atong giisgutan nato ni aging gabi nga pilion gyud nato si Ginoong Hesus. So muna siya nga hinaut unta nga karon pa naa na tay desisyon para karong Sabado, no? So ang desisyon ikaw ra gyud makahimo ni ana. So nini kagabion mga seminarians, ay mo kalimot nga kining atong gitun-an kada gabi. Live ni siya sa Facebook. Pwede nato ni siya tan-awon og balik sa sunod nga mga adlaw, no? Kung naamoy nalimtan, i-click lang ang Sindayo Facebook page og ato nang makita dito ang atong mga dagway kada gabi. Pwede nato siya i-replay, no? So samtang naapay uban din ha nga nagkaon nini kagabion akong gikalipay gyud kauban sa mga EXCO members og sa Sindaka Elders Council matagabi. Grabe gyud among kalipay nga makita mo matagabi bisag ulan ug init. Muna nga tungod ni ana naami pahalipay personal gikan sa kuha, no? Manghatag koron og kwarta. Kisay way kwarta diha? Daghan way kwarta. O daghan na ta wala. O sige. So manghatag ko ingon nga pasalamat sa inyo ha. Pero na ako'y mga pangutana sa inyo ha. Samtang atong gihulat ang mga nagkaon nga mahuman sila kaon, no? Kay naanad ko nga manghatag og kwarta kay wa ko'y problema kwarta, kay wa ko'y kwarta muna nga manghatag ko kwarta karong gabi una, no? Kay nakita na ko matagabi mura man og buol mo, no? Sa kay problema ninyo sa inyong balay, okay? Sa nay problema diri silang balay, ha? Uy, nay problema. So itug-an na tanan sa Ginoo kay sulbaro na siya sa Ginoo, no? Dapat kung gusto ta nga mawala atong problema, unsay solusyon? No? Sulbad in just 5 minutes. 5 minutes lang sulbad ang problema. Ang solusyon dawata si Ginoong Hesus, no? Ora nay solusyon. Kung natay mga suliran, dawata si Ginoong Hesus mo nang naatay seminar nga ginahimo nini kay gusto namo nga maeksprensiyahan ninyo ang kalipay nga among naeksprensiyahan sa dihang among gialagaran o gisimba si Ginoong Hesus. So, nanamoy tip ha? Kung gusto mong malipay, gusto mong masulbad kung bisan unsa nga problema na sa inyo ha karon, unsa ibuhaton? Dawaton nato si Jesus Christ pinaagi sa pagdawat sa bautismo. O kana maeksprensiyahan ninyo na iniguman yung bautismo, grabe kalipay nga inyong madawat. Yaay mo kabalaka kay dito sa mga simbahan nga dito mo nagpa-member, pwede nato ni siya i-review, gitawag ni siya doctrinal review. Tawga lang ninyo ang mga elders sa mga simbahan, nga i-request sila nga magpa-review mo sa doctrine. Madungagan ang atong hibaluan. So inanalan no kasayon. So karon kada gabi naatay seminar nga ginahimo. Ang pangutana nako taga nakoy
20 dire, 20 lang sa. Oh, kita daw siya 20 ha. Oh, dara oh. Oh. Ang unang makatubag dagan dire ha. May na lang ni pangpalit og swak. Sa swak gatas. Oh. Kato lang mga non-SDA. Samtang atong gihulat ang nagkaon kailangan magsugod ta niya nagkaon. Okay? Unang pangutana. Ang title sa ato ang healthy ministry seminar naa siya gitawag og acronym. No? 7 to siya ka liter. O 7 to siya gipakita na ni pastor diri kada gabi. Unsa tong 7 ka liter nga mabasa nimo sa usa lang ka word? Mabalaan gyud ni ron ba kung naminaw gyud ta kada gabi? Ha? 7 na siya ka liter, pero mabasa na siya in one word. Nagsugod na siya sa letter C. Ali dayon. Dali. Kung naglibog mo sa itubag, doula si pangutan na mo kung sa answer. Tindagan na dire. Katong mga non-SDA ha? Katong mga seminarians, unya na mo last. Unya na mo last. Okay. So dirita sa mga bata. Katong acronym na to kada gabi nga gisugdan ganito siya unsa ganito nga letter atong Domingo gisugdan siya choice. Okay, titira sa una. Okay, sa may answer. Creation. Okay, creation. Darang 20. Okay, congrats. Sunod. Unsa man ang ato ang gitun-an gabi unsay title? No? Ikapila na ganita? Okay, alito yung sa ito yung title sa itong gitunan gabi Ali. Okay. Dara, bang palit og swak. Okay, paspasan na to. Nanlay tulo. Kini, lisod-lisod ni. Kinsay pangalan sa itong speaker kada gabi Basig mahuman ang seminar, o mo kaila sa itong speaker. Pagsulay kayo na. Kinsay pangalan sa itong speaker, pangutaan na mo. Dali. Doon na yun, kaya nagdalit ka, kaya sa magkaon. Okay. Very good. Okay. So, napay duha. Unsay title sa to ang topic atong Lunes. Ang katong humana, tama na to. Lahi na po, diri sa mga bata. Nagsugod siya letter R. Dali. Ha? Rest. Ha? Rest. Rest? Rest. Okay, very good. Okay, last. Kinsay pangalan sa tuang district leader? Nga naad diri kada gabi Akong tagaan mo initial ha? BG. Gianggaan po na siya og TGK. Kinsa? Dolosino. Pangalan? Dolosino. Ang pangalan? Okay, very good. Okay, atong palakapakan na to ang Ginoo kay naminaw giday mo sa tuang mga topic kada gabi So, karon adto na ta sa tuang programa nini nga gabion. So, ang sponsor karon mao ang Ipil Church ug muhatag sila og duha ka awit sa special song og sa meditation. No, kay naman tay opening. Then pakyaw na ko ni. No, ako ay moampo. Ako po ay mo lead sa tuang say tawag ni song service or atong opening song. No? So, pagkahuman ani opening prayer, then pagkahuman sa opening prayer, naatay quiz. Okay, so minaw gid mo kay kada gabi naatay quiz unya karong Friday nato ihatag ang mga prizes. Okay. So, ilabi na gid atong magpabaptize, napoy gi-ready nga mga gift, mga grocery or uban pa, mga basahon, mga libro nga ipanghatag nato. Nga nindot kayo nga mga libro. So, diretso ta sa tuang
pagsugod sa to ang program karon. Ato kining sugdan pinaagi sa paghatag sa opening song. Then ang atong speaker mo lang gihapon si Pastor Henry Mangasang. Okay? Unya pagkahuman niya mao ang ato ang raffle or diretso na kung muwa na siya milampas og 50, then diretso na siya hatag sa atong mga gift ngadto sa mga seminarians. So karon minaw ta, di sa ta magsa-istorya sa atong katapad, focus ta og paminaw sa ato ang lecture, ug mo participate ta pinaagi sa pag-awit ug maminaw ta likaya nato ang istorya sa ato ang mga katapad para masabtan gyud nato atong lecture niining kagabion. So sa pagsugod, ato ani siyang sugdan sa ato ang team song. Shall we all stand? Dining kalibutan diliin ang atong puloy-anan kay ako sa lumalabay lamang ang atong puloy-anan tua sa langit sa atong Dios ianda. Igsuon unsa imong ikawilihan dinhi sa yuta na pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapakyasan, igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi labas kay sa uban. Igsuon sultihan ko ikaw, biyai ang tanan, ug magtigom tagbahandi dito sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus
Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Magampo ta. Amahan na mo nga langit nun, nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, amo ikaw giday, giambahan ining kagabion, pinaagi sa mga programa, mga lawiton, ug pagtuon karon mahitungod sa pagmintinar sa among maayo nga panglawas kung sa ano sa pagkinabuhi nga himsog. Palangini amahan ang mga seminarians, palangini si Pastor Henry sa iyahang mensahe karon nga gikan diha kanimo nga iyang ipahat ngadto sa imong mga katawhan nga wala pa nakadungog diini. Palangini ang matag usa kanamo uban ni kamisbang nalunda. Palangini agablihi among unang kasing-kasing nga kining pulong nga amo ang madunggan. Dili na mo kini malimtan ug amo kining mahimong lifestyle. Salamat ni Amahan sa imong pagtubag. Amo kini gipangayo sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen. So adto ta karon sa quiz. Atong ihatag ang panahon kang Ma'am. Si Ma'am ni? Ha? Marilo. Okay. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi isab no sa ato ang lecturer, Pastor Henry, o kay Ma'am Pastor Benhor Golosino, Ma'am Jolly, o sa ato ang President sa Sandaca District, si Sir Romel Nibres, o sa mga kaigsunan. Akong gusto nga makita kung unsa kadaghan ang seminarians karon, palihog ko pataas sa inyong mga kamot. Oy, daghan man no, halos bata. Okay, so dinhi na punta sa ato ang question and answer. So sigurado ko nga naminaw gid mo kagabi. Unsa gani ang title kagabi sa ato ang lecture? Activity. So gihangyon ako, Sister Vicky Villavicencio, Vic. Sister Vicky. Asa si Sister Vicky? Dili ka sa harap, Vic. Paminaw mo maayo ha, kay hina na mong tingog, kay giubo ko ron. So, sa ato ang unang pangutana. Paminaw, seminarians. What is the temple of the Holy Spirit? What is the temple of the Holy Spirit? Body. Okay, thank you. Very good. So, ikaduha nga pangutana. Okay. Unsa man kining ginatawag nga makapahimo sa mga kababainhan nga madali or mumature dayon ta or kaning dali ra ta matigulang, unsa man kini nga feeling, no? Unsa nga pagbati nga feeling nato ay dali ra ta matigulang? Stress. Okay, stress na minaw gid sila. Okay, si ikatulo. Since ang stress man dali lang makapatigulang sa mga kababainhan, no? Ang akong question is, pila ka minuto sa matag adlaw ang kinahanglan igahin sa pag-ehersisyo aron nga mapugngan ang atoang edad, mga kababainhan?
Daghan na nila. Ako man naman kaganina, no? 30. Okay, is there another answer? Murag wala na kuha. Eighty-seven. Okay, another answer. 10 minutes. Isa pa. Nakuha na ka? Ako mo na kay ikaw. 40. Kulang. Isa pa. 45 minutes. Okay, 45 minutes. So, paminaw mo mga kaigsunan. Kani ako ang sunod nga pangutana, dili ni need nga isa lang ka tao ang magtubag. So, kung nasayad mo sa answer, tungod kay, unong man ni siya ka, okay, or, unong man ni siya ka buok, so kinahanglan, kung nasayad mo sa tubag, anhi lang mo dire. So, dili need nga inyohang pakyawon. So, ang matag mo sa katao, doon na yun tayo doktor, no? Kung masakit ka. But according sa lecture kagabi ni Pastor Henry, doon na tayo unong ka-doctors nga makita nato anywhere. So, unsa man kini? Unsa man kaning gihisgutan nga doctors nga makita nato bisag asa? Diet. Okay, diet is one. So another. Dali. So diet, unsa pay uban? Exercise. Okay. Exercise. Okay, another. Dali, ma'am. Temperan. Okay, so is there another answer? Another. Prayer. So lain pa nga tubag. No ka naman sa buntag, inigmata nato, unsa man na? Sunlight. Okay, sunlight. Thank you. So aside from sunlight, unsa pa? Kanang dili ta uhawon. Water. So isa pa. Kanang dili ta kapuyon. Nangatag na kughin. Lakbay. Tres. Okay, so napaisa no, kulang pag-isa. Kulang pag-isa. Nagsugod siya sa letter D. Kinsa pa ay mutubag. Divine. Letter D. Diet. Okay, diet. Inso sunod nga pangutana. It takes how many minutes nga activity nga maka-improve sa atoang brain? Pila ka minutos nga activity nga makapa-improve sa atoang brain? Exercise. So, dali day. 30. Oh, sobra. Sobra. Di na nagdagando nga, ay matumba ka. 13. Uy, sobra gihapon. Ah, dali, isa na lang. 15. Oh, sobra. 25. Ah, nilabang sobra. 12. Ah, sobra. Oy, natigmo-tigmo naman eh. Oh. 10. 8. Oh, kulang. 10. Okay, 10 minutes.
So, 5 na to. Napaisa di ay. How many people in the United States, no, nga ginaingon nga, nagasunod gid sila sa pag-exercise? How many percent ang katawhan sa United States nga naga-indulge sa exercise? 87%. Okay, ka-bright sa bata. 87%. So, mga kaigsunan, no, ugma at tangi ang inyong premyo. So, karon maminaw ta sa lecture ni Pastor unya, and I hope nga ibutangin niyo sa inyong utok ug ugma sa atong question and answer makatubag sad mo. So, once again, maayong gabi sa tanan. Salamat kayo no, Ma'am Marilo sa imuhang pagdala sa tuang quiz nining kagabion. O ayaw gi mo kalimot mga seminarians, di gi mo absent ugma ug hangtod Sabado. Kay nindot kayo ang mga surprise nga giandam para sa inyo ha. No? Sa di pa nato ihatag ang panahon kang Pastor Henry Manggasang ato sang paminawan ang special song sa Ipil Women's Choir. Atong ihatag kanila ang panahon. Isaaran ta nga balikan niya itadadun sa himaya. Ang buhaton ta mga andam na aron kita iyang madala. Sa puloy-an nga bulawan, iandam sa amahan, kanang kabuol kini mahanaw ra, kayang Diyos kauban ta.
mabalag ka, si Kristo ang yanan ka. Saring lang takaniya, dunay ganti nga madawatan. Sa uluyan nga ulawan, iandam sa amahan, kanang kagul kini mahanaw na, kayang Diyos kaubanta. Sa uluyan nga ulawan, iandam sa amahan, kanang kagul kini mahanaw na, kayang Diyos kaubanta. Kanang kagul kini mahanaw na, kayang Diyos kaubanta. Kayang Diyos kaubanta. Kayang Diyos Maayong gabi mga kisunan. Good evening. Kung sa Ilonggo pa, maayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa atong mga women's gikan sa AP Life Church nga nag-sponsor sa programa karon. Siyempre si Brother Lorenzo ang operang permintigit nga ari diri sang atong operator kag sa pagkaon nga inyo karon nga gidala. Kag salamat sa inyo nga pagtambong. Ikapila na nga gabi karon ini mga seminarians. Ikalima na nga gabi ini. So isa na lang kagabi, kag isa ka adlaw, kag mahumana ining ato nga programa sa aton nga Healthy Journey with God. So aton nga ipainumdom ang akong gisaad nga ang makamemorize sa atong karong nga team song kay nagbalik naman ning atong nga team song ni muadto ta sa langit. Kung kinsa ang makamemorize, sa muna nga early pa kamo mga seminarians, so temprano pa kamo. Kung mahimo alas 6 diri na kamo kay maka-awit kamo para nga may memorize nyo ang atong nga awit kay may premyo ako nga igahatag kaninyo. Malipay kamo sa premyo mga kisunan. Labi na gid sa aton mga seminarians. So inyo na nasulat ang atong nga atong nga team song. Bisan pulo pa kabilog ang mag-awit ugma. Okay lang gyapon. Pero kung gamay ang atong nga panahon, pwede naman sa Sabado sang aga. So akong gipasalamat ang liwat ang atong mga kisunan nga padayon ng ila pagsuportar ining atong nga programa sa aton nga district pastor, Pastor Ben Hor, kag si Ma'am Jolie, ang aton nga presidente diri sa Sindaka, si Sir Romel Nebres, kag sa tanan-tanan nga mga opisyalis, adiin kita nahimo nga ikalipay nabulahan tungod sining aton paghiliusa sa sining nga programa. Akon sulti kaninyo may kusunan nga pagkakaroon, mayara nga 8 ka mga areas diri sa Davao City nga gahimo gyapon sama sini nga programa sa iban nga mga areas diri sa syudad sa Davao. So ang aton karon nga pagatun-an nahuma naman ang choice, ang rest, environment, activity, karon nga gabi unsa naman ang aton pagatun-an
Bahin ini sa gitawag nga trust. Express your faith in God. Aton nga eksplikar ang aton pagpasalamat, ang aton pagtuo dira sa aton nga Ginoo. Apang samtang hindi pa kita magapadayon, magampo kita. Ginoong Dios nga gabi, among gibatyag ang among kakulangon, amon ikaw nag-recognize nga tag-iyas tanan nga kaalam, pinaagi si ubalang espiritu maghatag sa amon nga mahimo nga masabta namon kag mahangpan ini mapulong ang pagkatun-an karong gabi sa ngalan ni Hesus. Amen. So, ano ang diferensya sa ginatawag nga pagtuo sa atong kinabuhi? Ano ang diferensya? Kaangay ini nga atong makita sa isa ka hospital nga diin isa ang nagsakit, apan may usa ka babayi nga nagpadasig, nga nagpalipay sa iya. Ini tungod sa ginatawag nato nga pagtuo dira sa Ginoo. Nga sobra pa sa mga butang nga aton nga makita ining kalibutan, apan ang mga butang nga atong gibatsyag ina relasyon naton dira sa aton nga Ginoo nga makahatag sa aton sing kalipay. Ining nga tawag nga faith and healing. May pagtuo ka kag magaabot ang ginatawag nga pag-ayo sa aton mga sakit tungod kay samtang ani apa sa Ginoo sining kalibutan, giayo niya ang daghan nga mga masakiton. Ibisan pa magani sa Lazarus nga iya gibanhaw siya kamatayon. Apang sa Lazarus nagbalik gyapon siya nga namatay. Apan ang nabanhaw nga si Ginoo wala na namatay liwat tungod kay siya na amo ang atong ehemplo sa pagkabanhaw kung kita may pagtuo sa atong nga amahan. No? The healing power of faith, may ginatawag nga pag-ayo sa aton mga sakit tungod kay ang aton nga pagtuo may ara gahom nga kisunan. Tali mo na sa mga nagligad sa panahon ni Ginoo nga kung nagatuo lang kita, maayo kita sa aton mga sakit. So, ang ginaingon diri nga ang pagtuo tabang kanato sa positibo kag magahatag kalahian sa aton pisikal kag utuknon kag balatsyagon nga pag sa aton nga panglawas. So ini nagahatag sa ginatawag nga importansya sa aton nga lawasnon, sa aton nga utuknon kag sa aton nga balatsyagon nga maayong panglawas. Ingon Padre, nga ang mga nakilalaan na ang mga well-known nga mga universities, mga ilado nga mga eskwelahan sa Amerika, national man nga pampubliko sa maayong panglawas sa ilang nga mga research nga nabimo. Sa mga pribado man nga mga institusyon, ila ginagastuhan ini aron nga mapakita nga mahimo ang ilang research authoritative kag ini nagapahinomdom kanato nga ang conclusion kag ang katapusan nga ila pagtuon nga ang lig-on naton nga pagtuo mao ang pundasyon nga may pag-improve kag may ginatawag nga resulta ining aton mayong panglawas. So ining aton nga belief, ini ang aton pagtuo sa Ginoo, amo ini ang isa sang labing dako nga hinungdan sa nga maayo kita sa ato nga mga sakit. Ining stress, amo ini ang ato mga problema nga naghatag sa aton sa kabuaton. Daw dili naton makaya, apan mahimo lamang naton kung ining aton mga kabalaka, ining aton mga kalisod, ang aton mga problema, igatugya naton dira sa Ginoo. Kay ingon siya, I will take care of it. Itugya nato ng ato mga kabalaka, ingon pa sa 1 Pedro 5:8, kay siya magaatiman. Ingon diri sa Journal of Gerontology, Psychological Science, nagaingon siya nga, atong nagasimba, nagapartisipar sa mga programa sa sulod sa simbahan, ini nay ara nga nubo-nubo nga pagkabalaka o kung ginatawag nato nga problema no sa ato nga pinansyal kag sa aton nga panglawas kay ini kada adlaw nagahatag sa aton kabalaka
labi na gid sa espirituano naton nga kahimtang. Mao kini nga kung ang aton nga relasyon sa Ginoo mawala, dali kung isa kita magabatsyag pagkadiskuryo mga kaigsunan kag mga kigalaan. Apan kung suod close ang aton relasyon dira sa Ginoo, makabatsyag kita sa dako nga kalipay. Gani usa sa mga resulta nga kung may mga problema kita mga kaigsunan, magtaas dayon ang ang ato nga BP o kung ang ato nga blood pressure. Apan nagapadayon diri nga ang ato nga mga senior citizens, kinsa sa inyo diri ang senior na, asang kamot, no? Mga senior, okay na, oh? So, may mga pribilehiyo gyapon ng aning ato mga senior citizens, no? Ang ato mga senior citizen dito sa Duke University, ang ilang nga pagtuon nga atong naga-attendar sa reliyoso nga katiguman, nagmainampuon og nagabasa sa Biblia sa regular nga mapamaagi, may ginatawag nga lower blood pressure. Kinama? Kung gibatsyag ninyo makisunan, kung nagpa-check up mo sa inyong nga dugo nga taas gali ang inyong tawag nga hypertension, taas ang inyong nga blood pressure, gikinahanglan lang gali makisunan nga kita magbasa Biblia, magpangamuyo, no? Kag mag-attender sama ining pagtilipon-tipon nato makisunan nga ini may koneksyon sa aton nga relasyon dira sa Ginoo kag sa aton isikatawo. Gani paano kita nga ma-recover sa maogyapon nga university, gi-estudyuhan kag ang mga dibuto nga mapasyente sa tapos sila operahan sa ila nga sakit dito sa ospital nga imbis unta nga 25 ka adlaw, 25 ka adlaw ang ila pagtiner human sila nga maoperahan tungod sa ilang nga sakit, tungod sa non-religious nga pasyente. Apan kung ikaw mainampuon, mabinasahon sa balaang kasulatan, magtinir lang ka unsi lamang ka adlaw dito sa ospital. Daw dako sobra pa sa pilo mga kisunan. Nga imbis 25 kaadlaw, mahimo na lang 11 kaadlaw ang imo hospitalization. Ang imo pagtiner sa ospital, but sa nga nga kung ikaw dali lang nagpa-hospital, gamay lang imo mabayaran. Ina tungod kay may paglaom ka, may pagtuo ka dira sa aton nga Ginoo. Dali ang imo nga tawag nga recovery. Ano ni siya? RIP. RIP. Nagapahinomdom gyapon na diri nga ang research sa 1931 ka mga gulang na nga mga katawhan nagapahibalo nga atong naga-attendar sa mga reliyoso nga katiguman kag nagahatag panahon sa ilang nga pagsimba dira sa Ginoo, nan nubo ang mga kinabuhi nga mawala sa ila. But sa nganon, ang mortality rate o kung ang nagkalamatay, mas gamay-gamay ikumparar sa mga tao nga wala gid naghatag panahon sa ila pag-alagad sa Ginoo, pag-ampo o pagbasa sa balaan nga kasulatan. So may dako nga diferensya mga kaigsunan kag mga kaigalaan ang aton relasyon dira sa Ginoo sang sa wala relasyon kita sa aton minahal nga Ginoo. Gani ini ginatawag nga immunity, amo ini ginatawag nga pagpugong o resistar sa mga sakit nga magaabot kanato. Apan ang research nagaingon nga may ara 1,000 o male citizens ka mga gulang-gulang na nga mga tawo ang nakita tungod sa ila pag-attender sa reliyoso nga serbisyo o katiguman nga diin nubo na lang ang ila nga ginabatsyag nga sakit tungod sa ila nga lawas kaangay sa interleukin 6 nga dito ginatawag naton ini nga mga conflicts, mga nagadubli-dubli na nga mga sakit, no? An immune substance prevalent in people with chronic diseases. Gani ining mga tawo nga may mga chronic diseases sa buso nun, may mga sakit sila nga dugay maayo, no? Apan kun kita suod ang aton relasyon sa Ginoo, suod ang aton relasyon sa aton isikatawo, mahimo nga malipayon kita. Kaya nga man, may mga friends naman kita mga igsunan. Dugang pa ni, sa aton nga estilo sa itong pagkinabuhi,
nga ang nagligad nga mga pagpasulit sa mga estudyo nagapahinumdum kanato ng aton espirituhanon nga kinabuhi, nagakunik ini sa gamay na lang nga numero sang mga nagsuicide o mga nagpakamatay tungod sa ilang nga pag-inom sang alkohol nga ilimnon, sa mga pag-abusar pinaagi sa mga droga kag ining paghuna-huna sa kriminal nga kinaiya kag sa mga pagbinulagay sa mag-asawa tungod kay sila man naghatag panahon sa ila pag-alagad sa Ginoo. Abi niyo mga kisunan kag mga kigilaan, kung ikaw nigugma sa Ginoo, dili na ka maguna-huna sa pagdaot sa uban. Apan ini mga tawo nga kriminal, ina tungod kay wala man ilagi huna-huna ang Ginoo, di ba? Lahi kay kung aton suod ang Ginoo nga aton higala, kag aton siya gikilala nga siya tag-iya sa atong kinabuhi ug siya man ang magabawi ining kinabuhi, aton gitagaan bili ang kinabuhi sa usa ka tawo. Bisan kinsa man na, ano man ang iya kahimtang, ano man ang iya maisog man na siya, ang iya kahimtang sunod apan kay kita na reflektar sa paghigugma sa Ginoo, aton gihigugma kinsa man na nga tawo. Kay tungod kay ang aton nga lifestyle, ang aton estilo sa pagkinabuhi lahi na tungod kay suod na kita dira sa aton nga Ginoo. So ang mga babayi nga Diyos noon ang ilang mga ginikanan, labi na gid ilang nga mga mama, may ara sa 60% nga nubo ang ila nga gitawag nga depression, ng ila pagka problematic, ang ila pagka nangagabatsyag ba sa mga kasub-anan nga nag-abot sila kinabuhi. In 10 years, than women whose mother are not so reverent. Ikumparar sa mga inahan nga wala gid pagtagad sa reliyoso nga mga katilingban o kung pagtipon-tipon. Ini gikan sa Columbia University nga pagtuon. Gani dugang pa nga ining mga anak, mga babayi nga didto sila naggrupo o naggikan nahamtang sa mga reliyoso nga mga denominasyon o kung mga grupo, ang ilang nga mga inahan may ara nga 71% nga diin magaanto sila sa mga gumuntang o mga kalisod sa ilang kanabuhi, kag sa ilang nga mga anak may ana ang 84% nga nagpulo pareho mga kisunan, no? So usagid nga dako katama nga resulta o kung ebidensya ang maayo nga pagsinundanay sa aton kinabuhi kung kita nagaalagad dira sa aton nga Ginoo. Ingon pa diri, dugang pa, bahin sa na-hospital, no? Sa Duke University, may ara nga pag-estudyo mang kisunan ka mga kigilahan nga 577 ka mga lalaki ka mga babayi ang na-hospital sa ginatawag nga sakit sa lawas. Ini nagpakita sa mga pasyente nga may positibo sila nga reliyoso nga connection sa simbahan labi na gid dira sa Ginoo, kag may ara sila nga magpagkaminampuon, no? So ang resulta, lower level of depression symptom and their quality of life. Nubo ang mga batsyag nga sila na depress o kung masub-anon nga bisan pa sa mga challenges nga mag-aabot silang kinabuhi, sila dali nga nga ma-recover tungod sa ila paglaom, sa ila trust. Kay trust man ikaron ng aton nga tupiko dira sa aton nga Ginoo. So pulo pareho man kisunay ining aton nga trust o kung ining aton nga faith, aton pagtuo dira sa Ginoo. Gani nag-iingon dira sa Hebrehanon 11:1, now faith is the substance of things hoped for, mga butang sa tanan nga aton gilauman, sa mga ebidensya nga aton wa nakita, gituhan naton apa mga ebidensya nga luyo sini sa aton mga kita, may ara usa nga nagkontrolar sini kalibutan. Sa magyapong sa atong gitun-an, sa mga bituon, sa mga sa bulan kag sa adlaw nga ang Ginoo nagtuga nga ini dili naton makaya, apan may nagkontrolar nga wala nahulog mga kisunan kag mga kagalaan. Gani ang substance derived sa nganon nga sub means under, nga under kita sa aton nga paglaom dira sa Ginoo tungod kay kaangay gyapon sa submarine nga ang amo nga
barko man kaisunan, dito siya nagabiyahe idalom sa diin sa mga dagat. So bisan pa nga naidalom kita, apan ang aton pagtuo dira sa Ginoo, nahimo nga may ebidensya tungod sa aton suod nga relasyon dira sa aton nga Ginoo. Gani ang pagtuo, unsa man ang pagtuo? Faith is a very foundation of our lives. Amo ina makisunan ang usa sa pundasyon sa aton kinabuhi nga mao inang aton pagtuo dira sa Ginoo. Gani ang pagtuo labing isa kadako nga importante nga bagay sa aton relasyon dira sa Ginoo. Ang Ginoo dili ato makita apan mga butang wa nato nakita nga atong gituuhan. Kay usa sa mga disipulos ni Hesus, sino ngalan niya? Si Tomas. Siya kundi na kun mahikap kag matandog ang pilas sa kamot ni Hesus, siya kamot, dili ako magatuo. May panahon nga si Hesus nakig-uban siya sa mga disipulos. Iya gitawag si Tomas, siya Tomas, kapti akong kamot. Og si Tomas nag-ingon, Diyos ko, Diyos ko. Ingon ni Hesus, bulahan atong wala nakakita apan nagatuo, no? Wala man nato makita si Hesus apang gituuhan naton siya tungod sa maayo nga mga pagiyan niya, labi na gid siya nga paghigugma para sa aton. Ingon diri nga faith is the assurance that ultimately God will fulfill all our dreams. Ang atong nga pagtuo mao siya ang kasiguruhan nga siya lang gid ang ultimatum nato nga Dios nga magatuman sa tanan-tanan nato nga mga damgo. Mga ginikanan, mayara kita mga damgo o mga panglantaw alang sa ato mga anak. Ini atong gituuhan, atong gisumitar, atong giampo kini sa Ginoo nga siya magatabang kag magagiya sa aton. Kay ingon niya, without me you can do nothing. Kung wala ako, wala kamo si mamahimo. Gani di kinahanglan nga kita magasalig kay lamang ang kasiguran naton pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo. Faith sustains us in the perplexing questions of life. Nga dili man kita mga kaisunan, mga kigalaan, mga exempted sa mga sakit sining kalibutan. Bisan pa magani ang kita nagasimba, may ara gyapon magpagsulay, may mga problema, may mga sakit lang gyapon. Apan luyo sa mga kasakit, ang paglaom ta, ang aton pagtuo sa Ginoo, mao ang mga padasig sa aton nga bisan pa sa mga kalisod, kita may paglaom nga magapalipay sa aton og bisan pa sa kasakit mahimo nga kita may paglaom og dali kita maayo mga kaigsunan, no? Gani dugang pada sa education page 253, faith is trusting God. Nga ang aton pagtuo mao ang aton pagsalig sa Dios. Kita nga nagatuo believing that He loves us and knows best what is for our good. Nag-iingon dira nga ang faith is loving with our Savior and rejoicing in His care and also relaxing in His presence. Di ba? Magkalipay kita tungod sa iyang pag-atiman, kag inang na-refresh kita, kag nagbatsag kita katawhay tungod sa iyang presensya, pinaagi sa balaan nga Espiritu. Ganit dugang pa nga ang pagtuo mao ang pinakaimportante sa aton espirituhano nga pagkinabuhi. Nga ini nagakupot kanato bisan pa unsa ang mahitabo. Bisan pa nga nagalakaw kita do kaangay sa dalan ba nga may mga bodobatsihon, may mga lutak-lutakon, apan aton lang himuon nga padayon lang kita sa aton pagnamigar sang aton nga panakaton. Gatawag nga journey, ha? Ang aton journey, gatawag nga healthy journey with God, pinaagi sa atong pagtuo sa iya, mamahimo nga makaabot kita sa atong destinasyon. Sa mga salakyan, makita naton nga pagkagabi, magparking sila kung wala sila grahi dira sa ilang terminal o kung dira sa mahigal sa kasada. Mao mag-isunan gyapon ang aton kinabuhi. Naluyo sa mga kasakit, apan ang aton pagtuo, mao kana ang magabuhi kanato nga malig-on ta bisan pa sa mga kalisod, mga problema sa aton nga kinabuhi. Unsa pa nga dugang, faith is not telling God what I want to believing. He will give to me. Dili lang kay ang pagtuo mao ang magamandar nga kita magamandar sa Ginoo.
tungod sa atong gituhan nga iniihatag kanato, dili kita tungod kay kita lang naghangyo dira sa Ginoo. Apan faith is seeking God's will for my life. Ini ang tinuod nga pagtuo mao ang nagapaabot sa kabubuton sa Ginoo nga ini mahimo nga maayo alang kanato mga kisunan, di ba? Tahom katama ang gisaysay ining balin sa atong pagtuo. Ang pagtuo dili lamang nagadepende sa aton nga gibatsyag, sa atong emosyon, sa aton nga feelings. It is not dependent on our circumstances. Dili lamang sa mga sirkumstansya nga magadepend kita. Kay ingon diri sa Jeremias 29:11, tungod kay ako nakahibalo sa akon plano alang kanimo. Nag-ingon ang Dios. Nagplano for your peace, not for evil. Nagaplano ako para sa imo kaayo, dili sa kadaot, to give you hope, magahatag kanimo og paglaom kag maayo nga buwas damlag. Inulonggo, no? Buwas damlag. Kaugmaon, mga kisuna, no? Kaugmaon. Maayo nga kaugmaon ang gihatag sa Ginoo sa aton. Wala siya naghatag sa aton nga madaot kita. Apan maayo ang plano sa Ginoo sa aton, mga kisunan. So, you and me, mahimo nga trusty o kung sinaligan sa Ginoo. Actually, mga kisunan, ang mga butang nga ato na angkon karon, ang una da ang amo nga talento, no? Ang talent. Ini mga talento sa pag-awit, talento sa maayo magwali, talento sa paghatag Bible study, daghan nga mga talento apan kung gamay lang ina nga talento, kung aton ina buhaton, mahimo nga ma-develop kag madagko na magsunan. Gani, kung ang isa gamay ang iya talento apan iya gigamit dira para sa Ginoo, mahimo ina siya nga mag-multiply. Ingon pa sa amo nga kanta nga God uses ordinary people. Ha? Ang Ginoo magagamit sa ordinaryong matawo. He uses people who are willing to do what He commands. Nga itong mga tao nga willing sila, nga andam sila, nga galamiton, kung unsa man igasugo, nga ipagabuhat sa Ginoo sila. Because little becomes much if we put it in the Master's hands. So, munang awit magisunan, tungod kay ang gamay, mahimo nga madaghan kung aton iniibutang sa kamot sa atong Ginoo. Pinaagi nga kita magamit, available kita nga galamiton para sa iyang abuluhaton. Mao na magkasunan ang ato nga talento. Tapos ini ang ato nga time, ang ato nga panahon. Tanan-tanan gitagaan kita 24 oras. Nga nagdato sila uban nagpobre. Ina tungod kay dili sila kay balo magmanage sa ilang nga panahon. Tingalan na nga ang iba nga nasyon nagdato nga kita wala. Nga may ara mga puwerte na gid ang trabaho magisunan pero wala gyapon na dato, no? Siguro tungod kay wala gyapon pagdepende o pagtuo dira sa Ginoo. Apan kun ano man ang atong kahimtang, wala man kita mga manggad o kun ini nga tawag nga mga riches, ini kalibutan, apang importante nga we are rich before the Lord. Mga dato kita sa Ginoo pinaagis tong pagtuo. Amen? Amo na gina. Kay ining mabutang sa kalibutan mawala lamang ini. Apang importante nga matugyan nato ang atong kinabuhi dara sa Ginoo. Tag siya ang magagiya sa aton kung unsa ang pagabuhaton naton alang sa iya nga kabuton. Ako magaingon nga human sa aton nga talento, sa aton nga time, iliman ang aton nga lawas. Nga aton gyapon ini atimanon. It's our the temple of the Lord. Kag ining ako nihatag sa inyo magisunan, amo ini ang sunod nga, for every beast of the forest is mine. Nagaingon ang Ginoo, ang mga kasapatan sa mga kabukiran, kagulangan, ako, and the cattle on 1,000 hills. Iya ang mga kabakahan, iya ang mga kabayo, dito sa mga bukid-bukidon. Amo na magsunang ka painomdom. Gusto siya nga mahimo kita nga kasaligan niya nga mga trusty o mga tinugyanan. If I were hungry, kung ako gigutom, I wanna tell you, hindi ako magasulti kanimo. For the world is mine. Kinsa ang tag-iya sa kalibutan magkasunan? Ang Ginoo ang tag-iya. Ingon niya,
For the world is mine, and all its fullness. Ingon pa sa Ginoo, sa kay David. Siya ang tag-iya sinikalibutan. Nagaingon pa di sa Salmo 24:1, the earth is the Lord's, ang kalibutan iya sa Ginoo, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang kalibutan o ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan, iya kita sa Ginoo makisunan. Apan ang problema nga aton ba gikilala sa Ginoong Hesus nga tag-iya sa atong kinabuhi. Ang iban nagaingon sila nga, I know that you are the Lord. He is our God. But hindi sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Amo nang ingon dira sa Lucas 6:46, nga aman nga inyo man ako gitawag nga Ginoo tapos wala man kamo gasunod kung ano akong isugo. So dili kita makaingon nga Ginoo nga dili kita nagmatilumanon dira sa iya. Why callest me Lord, Lord, and don't obey what I said? What I say. Mao na man kisunan. Padayon kita diri. Ano diri sa Hagay 2:8? Ingon niya, the silver is mine. Ang salapi iya sa Ginoo. Ang salapi man kisunan sa Ilonggo 50 centavos lang gud na. Pero sa Bisaya, ang salapi daghan na ang kwarta man kisunan. Sang bata pa kami gagmay, kung wala piso ihatag, bisan salapi na lang. Oo. Kaya ang salapi 50 centavos lang man na makisunan. Pero ang salapi diri daghan na silver. The silver is mine and the gold is mine. Iya sa Ginoo ang kwarta, ang filak, iya sa Ginoo ang bulawan, iya gyapon sa Ginoo. Nagaingon ang Ginoo sa mga kasandalusan. So, ang uban, sige, treasure hunting, makisunan ng walay kasiguruhan. Ay ba, nawala, natabunan sila kay dalom naman ang ilag kinutkutan. Apan ang tinuod, nga tag-iya sa bulawan, amo ang Ginoo. Giandam niya ang puloy-anan sa langit nga bulawan. Amen? Gusto niyo magtanaw dito sa amo nga lugar sa langit? Bulawan, ingon pa sa Revelation. Ang tubi nga ilimnon, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon. Muna gihandom naton nakisunan. Iya sa Ginoo ini tanan. Agdugang pa, God who made the world and everything in it, ang Diyos nga nagbuhat ining kalibutan kag sa matag butang sini, siya naghatag sa kinabuhi sa gininhawa kag sa tanan-tanan nga mga butang. Ang Ginoo, siya ang owner. Siya ang tag-iya sini mga butang. Apan unsa man ang aton responsibilidad mga kisunan ka mga kigilaan. Mayroon tang responsibilidad. Tungod kay, will a man rob God? Ang tao ba makapangawat? Ano ganing pangawat niya sa Bisaya? Pangawat niya po, no? Makapangawat ba ang tao sa Ginoo? Nagaingon diri nga, yes, you have robbed me. Apan inyo ako gikawatan. Apan nagaingon siya kamo, sa paano nga pamaagi nga kami nahimo nga kawatan? Nahimo nga kawatan ang usa ka tawo pinaagi sa dili paghatag sa iya nga tithes kag sa iya nga halad, no? Ini usa gyapon ni karesponsibilidad sa aton mga kaigsunan. Ining aton ikapulo, ining aton nga offering. Iya inabahin, no? So, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now, in this says the Lord of hosts. Gani ining aton ang tawag nga pagkapinialan, mao ini ang pagtisting kanato sa Ginoo kung ba masaligan kita. Kay kung kita kasaligan sa gagmay nga butang sining kalibutan, kasaligan kita sa mga dalago nga butang nga langit nun. Labi na gid nga iya giandam alang kanato makisunan. So nagapadayon ini siya nga, I will not open for you the windows of heaven and pour out you the blessings, nga wala nay lugar pa nga pagabutangan sa mga panalangin nga gihatag alang kanato. Mauna magkisunan ang iya pribilehyo. Gusto sa Ginoo nga mahimo naton siya nga suod nga higala. Sama lang bala sa mao nga anak sa iyang amahan? Kung suod niya ang iyang amahan, dili sa maulaw mangayo allowance, dili sa maulaw
sa pagsulti bahin sa tuition nga ila bayadanan sa eskwelahan. Bisan pa magani sa relasyon sa bahin sa paghigugma, kung siya suod ang relasyon sa among anak sa iyang amahan, isugin niya pa, nagbatsyag ko paghigugma sa akong classmate, di ba? Kaya kung di asuod ang iyang papa kag mama, dili niya na isugid, dili niya isugid. Mao gyapon na man kisunan nga kung suod naton ang Ginoo, nan ang Ginoo mo pahibalo ka nato sa aton responsibilidad aron nga pinaagi kini nga sa iya nga pagtisting mahimo kita nga kasaligan ang panalangin igahatag niya kanato magkisunan. Igabubo niya nga sumala diri sa teksto nga wala na lugar nga pagasudlan pa sa panalangin kung suod ang aton relasyon kung kita matinumanon dira sa aton nga Ginoo. Og atong nga responsibilidad ang 10% kay ang tanan nga mga ikapulo iniiya sa Ginoo kag ini balaan nagsunan ingon pa sa Leviticus 37:30. So Proverbs 8:9 3 na nag-ingon, honor the Lord with thy substance, tagais siya sa dako nga pagtagad sa mga butang nga imo naangkon, sa una nga bunga sa tanan nga imo maginansya, agud nga ang imo mga budiga mapuno kag dili kita makulangan ng kisunan. So, ang aton paghatag sa iya nga bahin, parte ini sa aton pagsimba mga kisunan sa gyapon. Parte ini gyapon sa aton nga pagsimba. Gani sa dira nga kita matinumanon sa paghatag o pag-uli, actually ang paghatag naton sa tithes dili pa kita naghatag, giulit na lang gid. Lahi man ang offering nato, no? Sa ginagmay man nga mga kantidad o sa madalag ko, inadako nga prebiyo mga kisunan, he rebukes the devourer of our sex. Sex, kinahanglan nga kita, mano, iya nga sikwayon, ining mga butang ang mga sapat-sapat nga magal daot sa aton mga tanom mga kisunan. He rebukes the devourer for our sakes. Ha? Ano na? Pagkakuha na. Ingon pa diri, nga purpose, tithe is a dedicated especially for the preaching of the gospel. Nga aman nga, gihatag ini sa Ginoo sa atong nga ihibalo, nga siya, required niya, nga maghatag kita, iulit naton ang bahin dira sa Ginoo. Tungod kay ini gamiton aron sa pagwali sa maayong balita dira sa Ginoo. Labi na gid nga maandam ang makatawhan sa iya dali nga pagbalik. Dili gusto sa Ginoo abi nga magbalik na siya nga ang makatawhan karon wala pa na kay balo kung ano ang iyang gugma, ano ang ginatawag nga rest, ano ang ginatawag nga adlaw ipapahulay, anong adlaw nga ikapulo. Diri isa ka pribileyo mga kisunan nga Ginoo naghatag kanato ining pamaagi aron nga kita makaibalo kung ano ang aton mga responsibilidad subong nga kita mga tinugyanan sa Ginoo. Ingon pa diri nga motivation naton mao ang heaven's supreme gift is Jesus. 10% lang ang gihagyo sa Ginoo sa aton. Apan ang gihatag sa Amahan sa langit, iya gihatag ang iya nga the only son, ang iya bugtong nga anak nga si Hesus. Bugtong nga anak si Hesus. The only son. Buot sa nganon, not only 10% ang gihatag sa atong Amahan. Pinaagi kay Hesus, siya naghatag 100%. Kingaman, usalaman ang iyang anak. Pwerte. Labi na gid sa dara nga nakita niyang anak nga gilansa sa krus. Nagdulom tungod sa kasubo sa maong amahan. Nga nakita niya iyang anak nga bugtong, the only son, nga dito nagilansang sa makatawan nga makasala dito sa krus. Apan, wala niya gitagaan sing ano, sa nga tawag nga pagkadiskuryo. Apan iya gitugutan iyang anak sa paghatag siyang kinabuhi aron nga ipakita alang kanato ang iya dako nga gugma kun aton tan-awon ang cross ni Hesus. Mahimo nga kita mas labaw pa nga magatugyan kita sa atong kinabuhi dira sa Ginoo. Gani ang iya cross nagahatag sa aton sa imbitasyon. Ang imbitasyon ni Hesus nga wala unta sing may magpatunga sa aton sa Ginoo kag sa aton ng kisunan. Nothing between my soul and the Savior. Kita lamang dira suod ang aton relasyon dira sa Ginoo.
wala unta sa mga butang nga mahimo nga balakid o mahimo nga barir o makahatag sa nga tawag nga pagdisturbo sa aton relasyon dira sa Ginoo. But singanon nga ang aton relasyon sa Ginoo suod katama, very close ang aton relasyon tungod sa aton pagtuo dira sa aton nga Ginoo. Aton ay baluan nga kung ang aton pagtuo ining aton nga trust, pagsalig dira sa Ginoo na mamahimo nga mamag-an ining aton pamatsyag tungod kay kung anuman nga mga sirkumstansya, anuman nga mga problema nga mga abot sa kinabuhi, mahimo lamang ini nga ma-manage naton, makaya naton tungod kay siya amo ang magagamit o magabantay karon. Faith is a gift that God gives us. Ang pagtuo mao ang regalo nga gihatag sang Dios diha kanato. The more we exercise that gift, the more it will grow. Sa dira nga ining gihatag kanato sa Ginoo nga gasa o regalo, aton inigamiton ina nga regalo mahimo nga madaghan pagid ng kisunan. The more it will grow. Magatubo, magadaghan. Tungod, in Jesus, there is multiplication, no subtraction, but multiplication. Nagadaghan pa. Tungod kay ang Ginoo man ang aton nga partner sa atong pagkinabuhi. Kung may negosyo kita, siya man ang aton partner sa atong nga negosyo. So, sino malugi magkasunan? Wala. Makaginansya ta tungod kay ato na nahimo nga partner ang Ginoo sa aton pagkinabuhi. Ang iban, ang sharing, 40-60. Di ba? Mayroon pa gani nga 50-50. Pero ang Ginoo, gangi usa, 10% lang. Dili man pwede 20. Dili man pwede 15. 10% lang ang iya gihangyo makisunan. Gamay lang baya kumpara karo sa mga negosyante. Apan didto lang kita maghatag sa ato nga offering 50% man na siya, 20% man, nagadepende apang ato nga tithes, steady gina siya nga 10%. Kung may income kita nga 1,000, 100 man ang atong nga tithes. Ang atong offering nagadepende kung 100 gyapon o himuon ta nga 200, nagadepende ina sa aton mga kaisunan. Ina nagapakita nga ang Ginoo magatesting kanato. Kay nga man mahimo kita nga kawatan kung dili naton inabuhaton. Atong prutas sa garden sang Eden, wala bala to hilo. Nag-ingon ang Ginoo nga di ka mo magtandog ini. Tanan makaon apan sa usa lamang katanom ang bunga sa kahoy sa tunga sa garden, ini nyo pa kay kung inyo kaunon mamatay ka mo. Wala ba ya hilo? Apan gitis sila sa Ginoo kung din balang ila pa ka matinumanon sa Ginoo. Ining prutas sa garden sang Eden, wala na. Kaya nawala naman ang garden sang Eden. Apan ang itisting sa Ginoo makisunan, makilaan amo ining ato nga tithes karon makisunan. Kung bala kasaligan ta o kung dili kita kasaligan. So faith grows as we learn to trust God in the trials and challenges we face in life. So gani ang pagtuo nagatubo samtang kita makakaton sa pagsalig sa Dios sa mga kasakit, sa mga pagtilaw, kag sa mga challenges, mga hangkat nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Kung may mga problema, mas labaw pagid ang atong pagsalig dira sa Ginoo magisunan. Sabi ninyo, kung sa panahon sa gabihon, kung kuyog nimong imong nga bata, labi na gid kung dulong, ngit-ngit, dira pamanggani ang bata nimo, magunit si imo kamot. Pero kung siya lang mag-agi, maglakaw, mahadlok na siya, mahadlok. Apan, bahala na, wala suga, ngit-ngit, ang kalipay sa anak, nga makaptan niya ang kamot sa iyang amahan. Mauna gyapon magkasunan. Nga sa mga kangit-ngit sa atong kinabuhi ni kalibutan, ang importante nga, magunitan ta ang kamot ni Ginoong Hesus. Amen? Aron nga kita, may pag-asa, may paglaom, nga bisan pa sa kangit-ngit o sa problema ni kalibutan nga atong napuy-an, ang importante dira nga aton pirmi nga magunitan ang kamot ni Ginoong Hesus. Kay siya lamang ang makahatag kanato sa siguruhan nga samtang kita nagalakaw, healthy journey with God, makaabot kita dito sa aton nga destinasyon nga malipayon na kisunan. Mauna gyapon
ang aton pagsalig sa Ginoo. Our faith also grows as we meditate upon God's word. Gani ang isa sa ginahimo naton na kung kita ugma sa gabi, may importante kita nga topiko nga pagkatun-an, no? Nga ining balaang kasulatan, kung aton basahon, ang aton pagtuo, magatubo, samtang kita magapamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Ingon diri, let us not become weary in doing good. Dili kita mahimo nga kita nakapuyan, nalaayan na kita sa pagbuhat sing maayo. For at the proper time, kay tungod sa insakto nga panahon, kita mag-aani o mag-harvest if we do not give up. Kung dili lamang kita madiskuryo, makisuna makigilaan, mag-aani kita sa daghan nga mga produkto nga giandam sa Ginoo. Aton langit buhaton ang pagbuhat sa maayo. Dili lamang kita magkaluya sa aton nga relasyon sa Ginoo. Gani ako nagalaom nga sa matagabi nga kamo nagapaminaw ining aton mga lecture out of creation nga acronym magatubo pagid ang atong pagugma dira sa Ginoo. No? Magatubo pa ang atong pagugma sa Ginoo. Og siya naga-invitar kanato. Magapili ingon niya ang saksi ang langit ang hibuta, magapili kamo sa maayo o sa utan. Apan pilian ninyo ang maayo ingon sa Ginoo. Choose life or death, but ang Ginoo nag-ingon, choose life so that you will live. Pilia ang kinabuhi aron ikaw mabuhi. Karong gabi magkisunan, klaro na ang aton nga gitun-an o presentation by sa atong pagtuo dira sa Ginoo. Sa aton personal nga relasyon sa Ginoo. Kinsa man kaninyo karong gabi mag-ingon nga Ginoo, salamat sa mga mensahe karong gabi. Bayin sa pagtuo, tabangi ako nga madugangan pagid ang akon pagtuo diya kanimo. Aron nga ako mangin kauban nimo sa iyong puloy-an nga langit nun. Palihog asa ang inyo kamot mga kaisunan naton og sa aton makigilaan. Aton seminarians, salamat yun. Akong kamo pangabayo sa pagtindog, samtang kita magapangamuyo. No? Magatindog kita. Mga seminarians, magaampo kita. Dalayawon kami mao namong Ginoo. Salamat sa imo pagkamaayo. Labi na gid ining among gitun-an nga paglaom, amon nga pagtrust o kung pagsalig dira kanimo pinaagi sa akong pagtuo. Hindi namon ikaw makita Ginoo apan ingon ka sa kay Tomas, bulahan ang wa nakakita apan nagatuo. Kaglabaw sa tanang Ginoo, makita namon ikaw labi na gid ko ng amon relasyon dira sa imo mahimo nga suod pinaagi sa amon pagtuon sa balaang kasulatan sa imong mga pulong sa amon pagkamainampuon agsuuman sa amon dira nga pag-apil sa relihiyoso nga pagkatigom sama ni ining ginabuhat namon kada gabi. Kabay pa Ginoo nga ikaw magapakamaayo sa matag usa. Nga diin ang mga pulo nga amon natun-an makahatag kalipay, paglaom. Nga bisan pa unsa may tabo sa among kinabuhi ning kalibutan, may gihandom kami nga puloy-an nga langit. Nga diin wala nay bagyo, wala na tsunami, wala nay COVID, nga matabo pa, wala nay kamatayon. Apan kalipay ka kinabuhi nga wala katapusan kauban ni Ginoo. Salamat nga ikaw nagtigom kanamo karong gabi Ginoo. Labi na gid sa mga seminarians nga ini makahatag sila sing kalipay. Labi na gid sila pagtugyan dira silang kinabuhi dira sa imo. Gani ugma sa gabi mao nang katapusan nga gabi sa among pagtigom kabay pa Ginoo ikaw maghatag sa mata sa amo sa mga panglawas nga malipayon kami sa pagbalik sa pagpadayon sa katapusan namo gabi sa among pagtililipon sa sining nga Jim. Salamat Ginoo sang imo kaayo pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Akon ipainomdom sa ato mga seminarians no nga inyo na sugdan ang pag-memorize sa ato nga team song. Kay para nga makabaton kamo sa ato nga regalo ugma. Kung mahimo mga seminarians, alas 6 diri na kamo para isa-isa sa inyo. Oo. Makakanta. Oo. Kag sa dira nga memorize ninyo, ihatag nayon namon ang regalo para sa inyo. Mga kabataan, mga gulang-gulang na, mga dalaga, no, sutero, apil kamo dira, apil. Kay natanaw naton do mga bata na ni mag-adto diri. Oh, tungod sa ilang kada sigon ba, amo na nga kita maulihi. So ugma
pwede ka mo makaadto sa temprano apan i-memorize nyo ang ato nga theme song para nga bisan mahumana ining ato nga seminar ang magpabilin dira sa inyo ang inyo na lang nga theme song nga inyo kantahon moadto ta sa langit para nga amo na pirmi ang ato handumon. Kay if we think about it, we will really get that place na dito kita magapuyo ubang kay Ginoong Hesus. So daghang salamat ang Ginoo magapanalangin sa aton tanan. Okay, salamat kayo Pastor Henry. Manggasang sa imuhang nindot kayo nga lektura nining kagabion. So atong pakapakan ang Ginoo ug si Pastor, mga seminarians. Okay, so karon before ta moadto sa to ang prayer band, so mag-form ta og small group, no? Nga naay mga 5 or 6, 4 to 6. Then naay mga elders or mga officers nga mo appeal sa inyo din ha nga makigampo sa inyo ha unya, no? Pero before that, ato sang tan-awon ang video clip sa ato ang nahitabo kagabi. Which mother lift up good sons. Yes, sir, the patindog. Guards our security and precious arms around the sun. Pag-assist na iyan ang mga dahil sa ato man, mga isunat sa ato mga seminarians, daghan man mga problema sa pagkakabuli. Kaya mas live na kita na hindi na kita magkabalay sa atong lakaw, sa atong pagkanan, lagi sa atong madalaganon, sa atong katuhanan, agar si Jesus siya mag-lift up sa ato. Pagkapatindot na nato, when we are struggling in the race of life, kung nag-struggle kita sa atong dalaganon, sa atong pagkakabuli, and others seem to have passed us by ng ubang na mga tao, nilaran na kita, niagyan na kita, wala kita nila kitabangan. Jesus, naputol sa nagpilis ng pagpit. Si Jesus, na mauang nagsugod, ito ang bulatong kung siya magatapos ini, inaagi lang sa pagpupok. Siya mag-aalalay na nato. Dara sa arena, sa atong kinabuhi, hangtod na makaabot ka sa atong kapatulunan. Amen.
Okay, akong gihangyo ang tanan nga mga officers, mga elders sa muadto na ta sa ato ang respective place aron magporma ta og small group, then dito nato istoryahon ang atong mga seminarians mahitungod sa ilahang desisyon, sa ilahang kinabuhi, no? Then Lima. magporma ta Lima. grupo. No? Nya dito Tatlo. na to sila Lima lang, ampuan. lima. Doon na sila yung mga suliran. Sa dalawa, tatlo. Ato Hindi, silang lima lang sa ampuan, amin, lima lang. then Small, atong very small kuhaon na group ilang tayo. desisyon ni Merong ibang elder na mag-join sa inyo. karong Sabado Pastor, para ato silang maampuan. Okay? lima lang sa atin. Okay. 1, 2, 3, 4. Wow, puro dalaga. Gaganda. Okay, mayong gabi kaninyo mga kaigsunan, mga beautiful ladies. Kamusta ang inyo experience simula nung Sunday hanggang ngayon? Okay ra. No, nasabtan ba nato ang mga topic? Correct. Exactly, no? Grabe, no? Grabe ang ating faith ba, no? Na kahit na umulan, umaraw, nandito tayo. Alam nyo, minsan yung iba minsan ginagawa na lang sa bahay na lang. Pero nakita ko kasi nung nagano tayo dito, nakita ko kung gaano ka strong yung faith nyo. Naniniwala ako na pumupunta tayo dito hindi dahil sa bigas, hindi dahil sa mga premyo. Nandito tayo kasi yung nakuha natin simula nung Sunday hanggang ngayon is sobra pa sa bigas, sa tinapa, sa noodles. Sobra pa. Ang nakuha natin is ang pagmamahal ng Panginoon. And now, matatapos na tayo. No, tomorrow night is our last night. Sa totoo lang, mamimiss ko kayo. Nay, mamimiss kita. At ayo kung hindi ka makikita. Sino dito yung mga hindi pa Adventist? Taas na ang kamay. Oo, yung hindi pa. Hindi pa. Oo. Hindi pa. Sino yung Adventist na? Adventist ka na. Bago lang ka na anuhan. Praise the Lord. Praise the Lord, bago ka lang na nabautismuhan. Kamusta ang experience mo sa pagiging Adventist na yun? Okay, no? Actually, it doesn't matter kung Seventh-day Adventist ka or Catholic ka or sa pamaimo religion as long as you believe in God, no? Pero ngayon, I would just like to let you know that the Lord loves you so much. Mahal na mahal kayo ng Panginoon to the point na ayaw niya kayong iwan. Kahit saan kayo pumunta. Ayaw niya kayong mawala sa Kanya. And the only way na para makasama niya kayo is for you to dedicate your life to the Lord. It's for you na ibalik natin ang ating pagtitiwala at ang ating malapit na relasyon sa Panginoon. And we can only do that if we are going to surrender ourselves to Him. Yung kusa na pag-surrender natin sa Kanya. Unless we surrender ourselves to Him, then He cannot work wonders in our lives. Hindi siya makakagawa ng miracles kasi merong nakaharang sa puso natin. Okay? Hindi ko kayo pinupush o hindi ko kayo kino-convince na dapat magpabautismo kayo. But if you feel in your heart that you want to surrender yourself to the Lord, then by all means, makipagkasal tayo sa Kanya. No? Ano ang mawawala sa atin? Kung sakaling ibabalik natin. Actually, the moment we surrender ourselves to the Lord, nothing is lost, everything is gained.
Walang hindi mawawala lahat. Puro gain sa atin. In fact, kapag nag-decide kayo to be baptized, kayo ang panalo. Tayo ang panalo sa Panginoon kasi natanggap na natin ang Panginoon sa atin. So, after this, tomorrow night, magkakaroon tayo ng appeal. Sa mga gusto, pray hard. Pagpe-pray namin kayo. If you feel tonight that gusto nyong isurrender ang inyong sarili sa Panginoon, then magkita-kita tayo sa Sabado. Sa umaga dito. Kung hindi na naman, hindi pa tayo handa na ibigay ang ating sarili sa Panginoon, then we will continue to pray for you. Yun lang naman, no? Because being with the Lord is our way to salvation. Yun lang siya. So ngayong gabi, meron ba kayong mga gusto na sabihin or gusto na i-share or gusto na ipag-pray ko? Yes. Ang imong ubo. Okay, pareho ta. Naapod ko yung ubo pero gamay na lang. No? Gusto nimo ipag-pray, padugangan nato sa Ginoong ubo o patanggalon nato? Okay, tanggalon nato. Kaya abi na ako gusto niyong dugangan nato. Okay, ikaw nay. Di ka na. Okay. Naman. Sign language ang simuha na. Oh, very good. Pero makasabot ka. Oh. Manguta na lang ko, nay, ano lang ko dili. Gusto ba nimo na mag-surrender sa Ginoo karong Sabado? Dili pa. Dili pa. Dili. Dili pa. Very good. Okay ra. Dili ka. Doon ka sa ka. Okay ra. Okay ra. Malang. Sige lang. Sige lang. Kinsa pa. Kinsa pa na gusto ni pampo. Ikaw. Sir. Wag kung hindi kayo decided, wag. Pero I'm telling you, pray. Let's pray. Alam niyo yung kwento ni Peter? 'Di ba si Peter umuulan, tapos habang umuulan, sabi niya kay Lord, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo na tumapak ako sa tubig. Ano nangyari sa kanya? 'Di ba naglakad siya sa tubig, pero lumubog siya. The point is, pumunta ka dito, 'di ba? Nabasa ka. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hangtod ugma, nabasa ka. No? Napuspusan ka ng banal na espiritu. Ano pa ang nakakapaghadlang sa iyo para i-surrender mo ang puso mo sa Kanya? Yung sabi nga nila, nabasa ka na rin naman, maligo na tayo sa Panginoon. Pero again, kung hindi pa tayo sa ready na maligo, okay ra. Because that is our personal decision. Personal natin na decision. Okay ba yan? Pasko ka lang. Nabunyagan naman ko sa pila ka beses saan. Napod alas, sir. Napod baptist, anak. Kung nabaptize ka, sa kasi bawat meron siya na iba't iba na mga paniniwala. No? Bawat iba-iba na paniniwala. Kung magpapabaptize ka sa ating iglesia, Seventh-day Adventist, ibig sabihin, pinapaniwalaan mo yung ating paniniwala na tungkol kay Panginoon, tungkol sa creation, na mention ni Pastor, yung tungkol sa Sabbath. So, yun siya. No? So, ganun talaga. Kasi, parang katulad lang yan siya ng pagpapakasal. Meron ka marami ka naging boyfriend, pero sa isa ka magpapakasal. So, yes, we need to be baptized because the baptism is our public declaration sa tao na ating tinatanggap ang Panginoon at ang paniniwala sa Panginoon. Okay lang, Pastor, kahit na-baptize ka na sa ibang church. Maraming ganon. Ganon talaga. Okay lang. Okay lang. Kasi ang tatay ko nabaptize sa Catholic, nabaptize sa ibang relihiyon, ngayon nabaptize sa Seventh-day Adventist. Hindi na siya nabaptize sa iba. Pero ipagpe-pray natin na yan na ang pinakahuli mong baptism. Sana. Praise the Lord. No, nang pagpabaptize mo. Sana unta. Praise sabi natin kasi sana kay Lord kasi kung tayo lang, ano lang tayo we are just mere Praise Lagi tayo, let's continue to yes, the will of the Lord. No? So, praise the Lord kung maka-decide ka na magkita ta ugma. Dire. Ug magkita ta sa Sabado. Okay? Kaya napay buntag, Sabado sa buntag.
Good health. Of course, kitang tanan, good health. Isa pa? Nga pa? Kay mama yan. Mama mo. Okay. Sige. So, wala na? Anong pangalan mo, Nay? Maria Susana. Maya. Maria Maria. Sister Maria Susana. Then, ang decision ang pangalan mo, Nay? Telma, Sister Telma. Taga diri lang ka, Sister Telma? Taga-Agdao. Okay. So, atong iyan po si Sister Telma na ma-lead siya ng Holy Spirit na maka-decide na magpasakop sa Panginoon ngayong Sabado. Excited na ako sa iyo, Sister Telma. Parang gusto ko na magpa-celebrate ngayon pa lang. ako yung dalawang apo. Nabunyagan ako sila sa isang church. Bago lang? Dili ka magdali-dali, no? Kung Makakumbin sa ilang Baya. Sige lang, ato silang duawon, ato silang daghan pa man ng mga inani mga activities, or pwede yung mga pastors din natin, yung mga elder natin sa ibang church, pwedeng silang magpunta doon para sige lang. Excited na kayo ko. Sister Telma, Sister Maria Susana, prayer, Sister Manilyn. Okay, sige, hawak tayo ng kamay. Let us pray. Okay, let us pray. Mapagpalat dakilang Diyos na nasa kitastasan ngayong gabing ito, kami ay punong-puno ng kasiyahan sapagkat nadama namin ang pagmamahal ng isang Ama at isang Diyos na kahit sa napakalayong lugar, ilang milyon at ilang bilyon ang kilometro, pero sa aming mga sarili, sa aming mga puso, sobrang lapit ninyo. In fact, dear Lord, na sobrang lapit ninyo ay naririnig namin ngayon ang boses ninyo na parang kami ay niyayaya na bumalik sa inyo. Sa mga panahon na kami ay napalayo, sa panahon na puro kami nasa mga pagkakasala, ngayon ay ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong banal na Espiritu na siya nagsasabi sa amin na kayo ay handa kaming tanggapin para bumalik sa inyo. Ngayong gabi, O Diyos, kami ay puno ng mga kasakitan, ng mga may hina, ng mga pangangatawan. Kay Nanay Maria Sonia na inuubo at ganoon din sa iba sa amin, aming inilalapit sa inyo, O Diyos, itong mga sakit na ito. Ito ay napakalit na bagay para hindi ninyo mapagaling. Kami ay nananampalataya at umaasa, O Diyos, na kami ay inyong papagalingin para kami ay patuloy na makapaglingkod at makapagsilbi sa inyo. Panginoon, maraming salamat din sa inopen up sa amin ni Sister Telma ngayong gabi nito. Alam namin, O Diyos, na siya ay nasa punto na gusto niya magpasakop at magpabautismo sa iyo. O Diyos, hindi magiging hadlang kung siya man ay napunta sa mga iba't ibang mga pananampalataya at mga iba't ibang paniniwala. Pero ngayong gabi ito ay aming pinaniniwalaan na ito na ang magiging huli na pagbautismo ni Nanay Telma, na ito na ang siya magiging dahilan para siya ay patuloy na maglingkod sa iyo bilang isang anak at ikaw na bilang ama niya. Panginoon, sa amin din ang mga sarili ng mga pangangailangan, sa aming mga sarili ng mga request, bago pa man namin sabihin ito, inyo na itong narinig at inyo na binigyan ng kasagutan. Kung kailan, kami ay handang maghintay, sapagkat alam namin, O Diyos, na ang aming paghihintay, ang kasabay nito ay ang paglaki at pagiging matatag namin sa aming mga pananampalataya, na ibig sabihin kami ay patuloy na mananalig sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Kami ay sobrang saya, na-excite kami. 1, 2, 3, 5 o kahit ilang pa man ang gustong bumalik sa iyo. O Diyos, ang mahalaga, kami ay malapit na. Ihanda ang aming mga sarili sa darating na Sabado, Panginoon, sa aming magiging desisyon ng pagpapasakop sa iyo at muling pagpapakasal sa iyo. We are very much excited. Lord, thank you so much for this opportunity. Thank you so much for this wonderful experience na experience ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming puspusin ng inyong pagmamahal at gabayan kami sa araw-araw. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much. Palakpakan natin, Nanay Telma. Nay, ipapasulat ko yung pangalan mo. Pakiyan doon yung mga listahan. Palista natin yung mga mag-decide para at least lang. Doon lang.
Mayong gabi mga kaigsunan. Kabalo ko na ang uban very excited, no? Nakita na ako mga kaigsunan ng ato mga by group. In our group, halos may iyak ako kasi very unexpected na meron kaming kasama si Nanay Telma who declared herself to be baptized this Saturday. So sa mga ating mga kapatid, no, at atong mga kaigsunan na mag-decide na mo-join o magpabaptize karong Sabado, palihog lang na mo approach mo dito sa table para ipalistahin yung mga pangalan. Pero if you are not yet ready, do not force yourself. No, let the Holy Spirit convert you. Dili kami ang mo-convertar sa inyong hapon yang balang espiritu. We are going to continually pray for each and every one of you. And may the Spirit of the Lord be upon us always. God bless us and good evening. Okay, wala na ba'y nag-ampo din ha? Nahuman na ba tanan? So, ato ang pasalamatan. Sa dili pa nato ihatag ang closing song sa Ipil Women's Choir. Ato asang pasalamatan ang tanan nga mga nagpaluyo nining kagabihion, ilabi na sa ato ang mga media ministry in person of Biko o ni Minard nga mao gyud ang naghago kada gabi nga post gini siya sa Facebook o sa tanan nga mga Elders Council, Exicom o sa ato ang Speaker Pastor Henry Manggasang o ba ni Pastor Benhor Golosino o ba sa ilang mga kapika sa kinabuhi. Salamat gyud kaayo sa inyong pagsuporta og sa mga seminarians nga wala gyud kapuya sa pag-anhi matag gabi og ugma katapusang gabi sa tuang panag-uban og karong Sabado usa ka selebrasyon sa mga kalag nga nidawat kang Ginoong Hesus ug ang langit og dili lang kami ang nalipay niini. So atong himayaon ang Dios karong kagabion ug sa paghatag sa atong closing song atong ihatag sa dili pa ta moawit sa tuang theme song ato sang ihatag sa Ipil Women's Choir alang sa ilahang halad nga lawiton ngadto sa Dios. Di po mo diri gamay di kay atong tino gamay. Usap Osmani. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your love. I thank the Lord for Calvary. The rugged cross sets me free. Lord, I surrender my life. Surrender my life. Lord Jesus, use me.
my life. Lord Jesus, use me today. Nabuhi ko, Jesus, ipagkamatyan mo sa cross, aron ako nga maangkon ang kinabuhing dayon. Unsay ikabalos ko sa pagtubos mo sa sala ko, ay nanan ko sa Jesus ang kinabuhi ko. Akong igatugyan karon, itugyan mo karon, kang Jesus ang sising ko. Akong igalak karon, ihalad mo karon, kang Jesus lang magbuhat ako. Kang Jesus lang magbuhat ako. Kang Jesus lang magbuhat ako. Okay, salamat kayo. Manindog tang tanan atong awito ng atong theme song. No? With a smile ha. Kaya ato ang kanta is adto ta sa langit. Ug samtang moadto ta sa langit, maglakaw ta nga malipayon, no? Hangtod maabot ta sa langit. Ug ugma ang makay-memorize, musaka dire. Muawit sa atong theme song. Kining kalibutan dilihin ang atong puloy-anan, kay ako sa wala may lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Dios gianda. Igsuon unsa imong ikawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapakyasan, igsuon dili ni ang atong puloy anan. Adto ta sa langit nga arang tangkoy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagantang. Dito ka ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahati labaw kay sa uban. Igsuon sultihan ko ikaw, biyain ang tanan, ug magtigong tagpahan dito sa lagi nga puloy-anan. Nga
tangpuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtang. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-ana. Kusga pag yun. Ato ta sa langit nga arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtang. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-ana. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-ana. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-ana. Amen. Magampo ta sa closing prayer. Ipiyong yung mata, iduko yung ulo. Salamat kay Amahan sa mga mensahe sa pulong o sa lawiton nga madunggan karon. Palangini kini nga ang balang espiritu maoy mupahinumnom ni kanunay kanamo, ilabi na sa mga seminarians nga dili nila kini malimtan o ila kining higugmaon Amahan ang imong pulong o ayo tugot ang kaaway nga kini kuhaon sa iyong nahon nagkasing-kasing. Palangini kami samtang magapamauli, ipadala kanamo ang balang malulunda uban sa balang espiritu nga moy mo kontrol kanunay sa among nagkasing-kasing. Salamat Amahan sa iyong pagtubag sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen.